Kung ako bulok, lalabanan ko ba yung ang lalakas na yan, sila speaker? Sa illegal gambling, tumatanggap sila. So, si Martin Romualdez. Ang mga aklang tanganistang, loyalistang, mga bubonistang komunista ng gulo sa dahik. Nimal talaga itong mga hinayupak na ito. Wala na talagang ginagawa sa mundong ibabaw, kundi manggulo lang ng kapwa Pilipino. Mga bayad kasi ang mga hinayupak, pira-pira lang ang pinaglalaban ng mga bugok na ito. Pag-usapan din po natin yan mamaya. Oh, ito, Mayor Magalong. Ayan, nakita ko po yung cut na video na speech niya po sa Baguio City na talagang gigil na gigil po siya dito kay Auntie Kririring at sa Marcos admin. At ayon sa kanya, kung ako bulok, lalabanan ko ba si Martin Romualdez alias Buhayang Tambaloslos? Vice President Inday Sara Duterte tuluyang binaon si Martin Romualdez at itinuturong tumatanggap di umano ng pira galing sa illegal gambling sa ating bansa. Saldi-ko, tuluyan ng trinaydor ng mga kongresistang buhaya, bagsak na bagsak lagapak ang naturang nag-resign na kongresista na ngayon nagtatago na ang hinayupak. Alam niyo po, Saldi-ko, kung ako sa'yo, kumanta ka na, mag-video ka na, no? Kumanta ka na ng maayos, nang matapos na ang problema sa bansang ito, nang matukoy na po ang mga kawatan sa gobyerno. Bago ang lahat, palike po muna, pa-share, pa-subscribe, at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Mga kabisdak, grabe yung gulo sa dahik. Dumayo pa talaga ang mga bubonistang, tanganistang, loyalista ni Ngagba, mga bayaran ni Tambaloslos at ng mga Marcos upang manggulo lang po dyan sa dahik. Magkano ba ang bayad ninyo para masira ang mga Duterte diehard supporters? Alam nyo ho, halatang halata na po ang galawan ng mga didiis kuno pero loyalistang tanga ang mga animal. Mga akla, ano bang pinag-aagawan ninyo dyan? Mga apamba? Nimal talaga ng mga mainstream media. Matapik lang po natin ito kasi tayo po yung sinisisi sa kaguluhan dyan sa dahik. Pinakalat na po ng mga bayarang mainstream media ni Tambaloslos na di umano mga DDS nagkagulo dyan sa dahik. For your information, hindi po yan mga Duterte diehard supporters. Yan po ay mga loyalistang tanga na nagpapanggap na mga DDS kuno nandyan para sumuporta kay former President Rodrigo Roa Duterte. Narito po yung mga kaguluhang iyan, mga kabisdak. Grabe talaga sila dyan eh. Nag-aagawan sila ng apam. Animal na mga komunistang ito. Wala na ba kayong makitang apam dito sa Pilipinas, mga akla? Dadayo pa talaga kayo dyan sa Dahik, Netherlands. Narito po. Oh, yan na. Sumugod yung isang akla. Sunugod yung isang... ulala. Nagkagulo. Mukhang nagsampalan, oh. Stop the live daw. Ayan na. Kuya, tayo. Nagulo talaga, oh. Live na live po yan. Nakunan, eh. I-close ko na to. Yung ka na ganito. Sawayin mo na, wag nang magmagmula. Kasi napalit din. No.
Please lang. Okay. Ang galing ka, please. Ang galing ka to. Sabi ng narinig nyo po sa audio, huwag magmura. Tourist lang yan, mga yan, dito. Hoy mga akla! Nagkakalat kayo ng kaguluhan dyan pa sa dahig. Animal talaga, oh. Wala na bang views pag dito kayo sa Pilipinas? Ito yung mga bubunistang, tanganistang mga vloggers na tanim, no, na nagkukunwaring kakampi, yung pala animal bayad sa kabila. Meron pang isang video, mga kabisdak, na talagang kitang-kita mo. Inawat ng isang apam. Yung isang akla inawat ng isang apam. Manamang akla din yung apam. O tsano, kakarating lang sa dahik, may apam na agad. Kaya nagsisilo siguro yung ibang akla na yan. Oh, ito. Yeah. Hey. Ayan, kumprontahan sila dyan. Puta, English spoken dollar na, magbisaya na lang kayo. You bullied me. Ayan. You bullied me. Sabi naman ng, yun yung sabi ng isang akla, you bullied me. Sabi naman yung dalawang akla, who bullied you? Ang mga akla, mga loyalistang tanganista, dumayo sa dahik para maghanap ng apam. Ang mga ugag, nagkunwaring mga didis. Animal na mga akla, ah. Yan na, oh, you bullied me. Up, 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 up. May nagpagitnang akla din. Away po talaga to ng mga loyalistang tanganista. Mga loyalista naman yan, hindi naman yan mga didis. Putsa, binoto man nila si Bibim. Ang mga loyalistang tanganista, nag-aaway na. Nag-aagawan sila ng mga akla. Kulang na lang magsabunutan. Hindi nila maintindihan ang mga mundo nila, no? Okay, sige, tuloy. Pumunta dito sa aming event. Okay. Dinoro-doro ng isang akla, ang isang akla. Kung tayo na, hindi pa ba sapat ang bigay ninyo ang bigay ni Amy Marcos sa inyo? Bigay ni Tambaloslos. Kailangan talaga yung miksina para makakuha ng views. At ang tanga ninyo. Hoy, hindi yan mga didis, mga hunghang mga yan. Okay, tuloy. Tinawag na bubo yung isang akla. Akla versus akla. Ang resulta, sabog. Nakikita lang, mga akla, banat lang. Ang saya. Ang tatapos nila online. Okay. Kita nyo yung apam, ang tangkad. Malamang apam ang pinagagawan ng mga tanganista na to eh. Mga loyalistang tanganista, oh. Bakit yan? Hijacker ka? Yes, hijacking the Amy Marcos fake vloggers. Fake vloggers, so ano ka? Wait. Oy, sabihin mo kasi Marcos resign. Hindi kasi mabanggit yung Marcos resign. Alam mo naman talaga. Binoto nila si Marcos resign. Ang mga loyalistang tanganista, puta, dahan-dahan na talaga natin nalalaman itong mga hinayupak, mga tanim ni ni Bangag, no? Romualdez sa komunidad ng mga Duterte. Dahan-dahan eh. Kasi simple lang naman yung sinabi rin ng isa. Sabihin mo kasi na na Marcos resign. Hindi rin naman masabi nila. Dapat sinabi nyo na Marcos resign para di halatang tanim ni Marcos kayo. Putang na taman talaga eh. Marcos
Marcos resign. O, tingnan mo yung isa. Sabihin mo, Marcos resign. Eh, siyempre, hindi mo mabanggit. Di magdududa yung nasa likuran, mga nasa palibot. Puta, sino ba talaga itong mga to? Bakit nanggugulo itong mga akla? May import bang aklang apam? Anong alam ng apam sa isyu ng Pilipinas? Buwisi talaga, oh. Sige nga, ayan, nagkagulo na yung mga akla dyan. Para klaro tayo. No, Alvin! Do not engage us. No, para ba? Klaro ba? No, Alvin! Do not engage us! Tapang ng mga akla. Hoy! Akla rin naman si Alvin! Huwag ka magpatalo, Alvin! Alam mo itong mga to, hindi ko itong mga kilala, promise ha. Nagsisulputan lang ito nung nandun na si Tatay Digong sa Daika. Alam ko mga loyalista to, binoto nila si BBM eh. Ang nangyari is, nagkita kami, hindi ko sila inaway. I don't even know him. That's why I want to ask him. I don't even know him. Pumunta. I don't even know him, dinuduro-duro nyo. Punta talaga itong mga akla, kita na nga sa video. May video. Dinuduro-duro nyo. Siyempre, masasaktan yung akla din. Akla din yung binanata ninyo. Nagtalo-talo kayo dyan. Ang mga akla, pag mag-away yung mga akla, walang panalo dyan at wala rin talo dyan. Lahat yan. Talagang pataasan ng mga ego yan. Walang mananalo at walang matatalo dyan. Talagang away-away lang hanggang sa dulo ng walang hanggan. Diyan siya I even thank him sa na nagpa-interview siya sa Reuters. Correct. That's why I want Tapos bakit nag-uwi mo? Sinabi mo hinay Jack Liver. We were shocked. Ay, nagpa-interview daw kasi sa Reuters. Paano yun? Nainggit. Nagpa-interview ka rin sana, sir. Ay, di pala, madam. Nagpa-interview ka na sana, tanganistang, loyalistang bangag ka. Para hindi kayo magkagulo dyan. Tangina, nadamay pa kami dyan sa mga katarantaduhan ninyo. That's my opinion. That's your opinion, exactly. This is also my opinion. Then who are you? Who are you? Who are you? I'm Tio Moreno, and who are you? I'm Dan. Oh, so you're Dan. Si Tio Moreno daw siya. Tapos I'm din. Nagsapunutan na sana kayo, mga hinayupa kayo. Nung tangina ninyo. So you are. Really, the fact that you are talking about me speaks volumes that you know me. And who are you again? Dan. So, pasalita mo na, Tio. Wala talaga, sabi ni Alvin yan, di ba? Pasalitain mo muna. Ayaw talaga magsalita, animal talaga kasi may apam. Fighter na fighter ang animal. Ang bubo ninyo. Okay, wala pa akong kinakampihan sa mga hinayupak na ito kasi in the first place, wala pa akong kilala sa kanila. At saka hindi ko rin po sila nakikilala. Pag-usapan lang natin to dahil nga pinuputakti ngayon ng mainstream media na mga didiis kuno ang mga animal na yan. Puta, i-read back nyo na nga po yung mga post nila kung mga vlogger ba talaga yan. Simula nung una, kailan ba sila nagsimula? Loyalista yan ni Bangag. Marcos supporter yan ang mga yan. Hindi yan didiis. Hindi yan mga Duterte, kahit mga Bisaya ang mga yan, hindi yan Duterte diehard supporters. Kasi ang Duterte diehard supporters, hindi ganyan. Kami, nakikita nyo ba kami sa live ng katarantaduang ganyan? Ako, nakita ninyo ako yung medyo matagal na, pero hindi mga DDS yung inaway ko, kundi mga loyalista. Mga 10 loyalistang vloggers laban sa akin, ako lang mag-isa. Doon sa kumilig, pinagbubulja ko sila. Pero pagkapwa DDS, hindi talaga kami ganun. At saka iniiwasan namin mga political vloggers na magkumprontasyon, harap-harapan. Mga DDS ang tinutukoy ko. At live na live. Walang ganun sa amin. Walang ganun sa atin. Yan ay gawain ng mga bubonistang, tanganistang, loyalista ni Ngagba, mga komunista, mga gawain ng mga bayad. Wala na yung ipinaglalaban nila. Ano bang pinaglalaban ho ninyo dyan? Duterte? Hindi naman Duterte ang ipinaglalaban ninyo dyan. Ang ipinaglalaban po ninyo dyan, mga sariling interest ninyo dyan. Ang ipinaglalaban ninyo yan, yung mga bayad sa inyo, mga apam. Kasi kung nandyan kayo, to support Rodrigo Roa Duterte, sana wala kayong gulo dyan, sana wala kayong eksena. Ang dami nyo ng gulo dyan eh. Di ba ho? Noon pa, putangina, simula dyan, ang gulo-gulo ninyo. Nag-away-away kayo, nag-agawan ba kayo ng mga views? Tapos ang masakla pa, live pa ang mga hinayupak.
at pinapahid pa sa mga DDS. Hindi po mga DDS ang mga animal na yan. Mga piking DDS yan, mga loyalista ang mga yan, bayad ng mga Marcos yan. Hindi yan totoo na mga DDS. Kasi ang mga DDS, hindi po bayad. Ang mga DDS na mga vloggers, mga voluntaryo. Kita nyo naman kami, sumusugod kami kung saan-saan. Sariling pira po namin ginagastos. Putang ina yan, nakapunta dyan sa dahig. Merong nag-sponsor ang mga hinayupak na yan. Ang purpose manggulo. Gulo kayo dito, away doon, away dito. Sino ba ang mga yan? Ako, matagal na po ako nagiging DDS vlogger since 2015. Ako, honest to goodness, meron akong kilalang mga taga-Davao na mga DDS. Sila John Lor, yan, 2015. Mga Siman, 2015, kilala ko. Merong Lilibit Di pa rin, kilala ko. Yan lang mga nakilala ko. Since 2015 na hanggang ngayon, nandyan pa rin sila. Hindi sila na umaalis. Yung mga Siman talaga, nakasama talaga namin yung mga yan. Pero itong mga to, hindi ko po talaga to na nakikita man lang, napanood, kung saan-saan, kahit man sa social media. Ngayon lang naman yan sila. Ngayon lang lumabas yan sa panahon ni Bongbong Marcos. Ngayon ay si Inday kasama nila. Ngayon nagpapakilalang mga DDS. Hindi po yan mga DDS. Tandaan po ninyo yan. Yang mga yan, maintindihan ko sana kung entertainment vlogger sila. Hindi po yan mga entertainment vlogger eh. Kasi alam mo, yung mga entertainment vlogger, nag-away-away yan. No? Magbabangayan para pag-uusapan. Pero, mga political vlogger, tapos DDS ko nung nagpakilala, mag-away-away. Eh, sinong sinira ho ninyo dyan? Duterte. Hindi naman si Marcos sinira ninyo dyan. Ang sinira ninyo dyan, mga Duterte. Kasi nagpakilala kayo na di umano'y mga DDS kayo. Ang mga DDS hindi po sinisira ang mga Duterte. Except na lang kung nagpabayad kayo, mga hinayupak kayo, magkunwari kayong mga DDS, dinadamay ninyo ang mga komunidad ng mga Duterte. Shame on you. For the views lang ang ginagawa ho ninyo. Yan ang maliwanag dyan. Pinapatulang ko kayong mga animal kayo dahil nadadamay na ho kami. Pati kami, nakaladkad ng mga mainstream media, pero mga mainstream media, ang tanga rin ho ninyo. Tingnan nyo po yung mga taong ito. Sakop yan ng mga komunista, sakop yan ng mga loyalista, mga bayad yan ni Marcos, hindi yan mga DDS. Tingnan nyo po yung mga feeds namin, mga channel, para makita ninyo no, mga DDS bang mga hinayupak na yan. For the views lang po yan. Kasi ang tunay ng mga DDS, nakapokus sa isyo. Ako sa akin lang, suspetsa ko talaga ho ito. Pakawala yan ng mga Marcos, pakawala yan ng mga komunista dahil nainggit ang mga komunista sa mga Duterte. Bakit? Pucha, sure na daw na si former President Rodrigo Roa Duterte ay makalaya. 100% na yan na magkakaroon siya ng interim release kasi wala nang sapat na kakayahan pumarap sa paglilitis. Kapag pinilit pa ang paglilitis, paglabag na sa karapatang pantao ng akusado at yan ay magpipinta ng masamang larawan ng ICC. So sa akin talagang it's just a matter of time i-release siya. Pero sa akin nga paninindigan ko dapat outright dismissal. Okay. Sure na daw, 100%, pag ang pinagbabasihan, kalusugan, ni former President Duterte, mag-grant po ang interim release. Kaya naiinggit ang mga komunista. Oo, kaya gumagawa sila ngayon ng eksena, mga loyalistang tanganista, naiinggit yan, mga bubunista. Divide and conquer ang ginagawa ho nila sa mga Duterte supporters. Kasi until now, ang mga DDS naninindigan pa rin. Ako, 2015 ako nag-start. Marami na akong FB page na mga nasunog na. Until now, nakatayo pa rin kami. Kasi unique tayo. Organic tayo. Don't panic. It's organic. Hindi matinag-tinag ang mga Duterte. Kahit hindi na po si Tatay Digong ang presidente, nakatayo pa rin ho kami. Kasi nga naniniwala kami kay Tatay Digong. Nung nakita po namin, miniting kami ni former President Duterte, mga DDS vlogger, nakita po namin ang sinseridad ni former President Duterte para sa bayan. Kaya itong mga pakawala ng mga komunista, mga inggit yan sa mga Duterte kasi until now, marami pa rin sumusuporta kay Tatay Digong.
Sumusulpot lang ng mga yan. Bigla-bigla na lang. Didiis ko, no? Pero pakawala yan. Tingnan mo. Si Kunti, umamin mismo siya na inggit di umano ang mga biktima ng EJK di umano. EJK, 3 counts of murder and charge. Kasi siguro ng gulo ng mga animal dyan eh. O ito, pakinggan natin ang balitang ito. The reason is that he's not fit for trial. We're not very convinced. Alam namin hindi naman ayon sa mga biktima yung issue ng fitness for trial. Pero syempre, nakikita namin at naririnig kung anong sinasabi ng kapamilyang bumibisita. At kung sasabihin nila ay, okay naman, he is well. There's nothing to be worried about health-wise. Parang naglolokohan kung ang sasabihin naman ng abogado sa korte, may cognitive impairment on multiple domains. Hirap din sila na intindihin na bakit ganon pwede siyang mamili ng panahon. Lol! Putsain na! Yung edad ni Tatay Digong, talagang nandun na po yung makakalimutin. O 82, ikaw nga, ilang taon ka na, nakakalimutin ka nga eh. Tangin na, di ba sabi ninyo 30,000? Di mo naalala? 30,000 AJK? Bakit yung 30,000 nagiging 3 na lang? Sarap mo kurutin animal ka, ng gulo ka pa dyan sa dahik. Nagpadala ka pa ng mga sugo. Kumbaga, may problema siya or may issue sa pangangatawan niya. Nung kasagsagan ng patayan, napakalakas niya. Bakit? Kasagsagan ng patayan? Anong patayan? Meron? Ba't 3 lang yung charge doon sa kay Tatay Digong kung patayan? Lol ka, Kunti. Inggit na inggit. Walang patayan na nangyayari. Lahat yan ay legit operasyon ng mga kapulisan under Duterte admin, ng mga durugista, mga kawatan, mga kriminal, sindikato, yung tinutugis. Punta kung meron bang patayan talaga, bakit 3? 3 lang talaga? Tapos crimes against humanity na, ang tanga ninyo. Nainggit talaga mga hinayupak. Tuloy. Ngayon na usapin na ng pananagutan, hindi na siya pwede. Napaka sakit nun, lalo na dun sa mga kapamilya na nakikita ka na, bumibisita yung anak niya, kapamilya niya, at halos araw-araw, linggo-linggo, meron siyang bisita. Lol! Alangan naman hindi bibisitahin ng pamilya niyan. Tatay nila yan, pababayaan. Yung mga OFW nga, nandyan araw-araw, pamilya pa kaya niya. Inggit talaga, kaya nakita nyo, ang may bumibisita daw araw-araw. Sila talaga ang nagtanim ng kaguluhan dyan sa dahik. Lahat sila dyan, binabayaran na itong mga vlogger na ito kuno nang nagpagkilala na didis. Pero mga loyalista naman, pira-pira na yan, pinagbubusalan na itong mga animal na ito kasi nanggulo na. Lagi nilang sinasabi, buti pa nga siya meron na bisita. Yung sa amin, patay na. O kaya, ang tagal na nakakulong sa Philippine prison. Tangay na, dapat naman talaga mamatay ang mga hinayupak na yan kasi mga durugista at dapat ikulong. Tainggit na inggit talaga, Tuloy, Na wala namang, kumbaga, suporta na katulad ng meron yung si Duterte. Di suportahan nyo. Di ba dyan kayo magaling Di dapat suportahan nyo, bisitahin nyo. At saka sino bang susuporta sa mga kriminal, mga durugista? Puta kayo lang. Si Duterte, alangan naman hindi suporta ng mga OFW. Puta, nag-voice ng buhayan para sa mga Pilipino. Kaya, kung inggit at inggit man, pinaka-naiinggit sila na nabigyan si Duterte ng due process. Well, talaga namang umamin din talagang inggit na inggit kayo, no? Ito na, mga mainstream media. Narinig nyo na inggit daw sila. Ayan ang totoo. Inggit na inggit kayo, kaya nagpadala kayo ng mga nanggugulo dyan sa dahik. Mga loyalistang, tanganistang, bubunista na wala nang magawa kundi manira sa mga Duterte. Imbis na issue ang pinag-uusapan para sa bayan. Ito, issue po dapat ang pinag-uusapan. Kagaya po itong si Vice President Inday Sara may komento sa kay Tatay Digong. Hinggan natin. Ikinababahala ni Vice President Sara Duterte na hindi raw sila inabisuhan ng International Criminal Court kaugnay sa ilang beses umanong pagbagsak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang kwarto sa The Hague, Netherlands. Ayon naman sa ICC,
Hindi sila nagkokomento ukol sa pribadong sitwasyon ng nakadetinang individual bilang paggalang sa kanilang karapatan sa privacy. Saksi si Marisol Abduraman. Naalarma si Vice President Sara Duterte dahil ilang beses na raw bumagsak sa kanyang kwarto ang kanyang ama sa detention center pero hindi raw ito ipinaalam sa pamilya ng International Criminal Court. Ang bagay na ito kinumpirma daw mismo sa kanya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tulad nung dinala siya sa ospital dahil nakita siya na walang malay sa sahig ng kanyang kwarto, nakuha namin yon sa hospital personnel, hindi sa detention unit, hindi sa ICC. Tinanong ko siya kung totoo ba, and then sabi niya, hindi naman yan yung una. Madaming beses na ako natumba. Was his term. Nauna nang sinabi ng tagapagsalita ng ICC na hindi sila nagbibigay ng komento sa pribadong sitwasyon ng kanilang detainee bilang paggalang sa right to privacy. May hinala rin ang bise sa ginawang pagbisita sa kanyang ama ng mga kinatawan ng Philippine Consulate sa The Hague. Although nagsabi naman sila doon that we leave it to the medical experts sa assessment ng overall health niya, pero meron silang mga insinuations doon na para bang silang nag-a-assess ng kanyang kalusugan. Nauna nang sinabi ng DFA na professional, non-intrusive at respectful daw ang naging pagdalaw sa dating Pangulo ng career consular officials ng Embahada sa Netherlands. Sabi pa ng ICC, ang mga pagbisitang ito ay ginagawa ng may pahintulot ng detainee. Biyernes daw nung nakarang linggo nang huling makausap ng bisi ang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At sa pagkakaalam daw niya, nasa detention facility pa ito ng ICC. Kaugnay naman sa mga... Stop muna tayo. Ito ha. Tingnan nyo mga bubunistang tanganista na nanggugulo dyan sa dahig. Ang issue po namin dito ay yung kalusugan ni Tatay Digong. Kung tunay kayong mga hinayupak kayo ng mga DDS, hindi sana kayo nang gulo dyan. Narinig yung sinabi ni Vice President Inday Sara? Ilang bisis na pala bumagsak si Tatay Digong sa detention center. Tapos kayo dyan, na di umano'y DDS, nang gulo lang kayo dyan, mga animal kayo. Hindi kayo nakakatulong kay Tatay Digong. Hindi kayo nakakatulong sa problema ng bayan. Issue ang pag-uusapan natin, kagaya po nito, sa nangyayaring korupsyon sa ating bansa, na binanata ni Vice President Inday Sara, binaon ni Inday Sara itong si Martin Romualdez na di umano'y tumanggap ng pira galing sa illegal gambling at kumbinsido si Vice President Inday Sara sa mga mali-malitang bilyon-bilyong piso na dinideliver kay Martin Romualdez. Pakinggan po natin. Ang nangyayari sa Pilipinas, tinanong ang bise kung sa tingin niya ay stable pa rin ang gobyerno. No, our institutions are clearly abused. Abused for personal gain, and we have already seen the testimony of witnesses about corruption, and there is practically nothing happening in our country. Hindi na rin daw siya nagulat sa pagdawit kay dating Speaker Martin Romualdez sa umano'y anomalya sa flood control projects. Hindi lang sa flood control, ma'am, pati sa sa illegal gambling. Ayan. Tumatanggap sila. So, si Martin Romualdez, baka kasi yung tao na nagtrabaho ng basura, nag-control yung pera na tinatransport nila. Pero marami pang iba pang mga sources ng corruption na dinideliver. Maringin namang pinabulaanan ni Romualdez ang akusasyon ng bise na tumatanggap siya mula sa illegal gambling. Guni-guni lang din daw ang sinasabing mga maleta ng pera na inihahatid sa kanya. Hanggang ngayon naman daw kasi wala pa rin na ipapakitang ebidensya. Nakalulungkot daw na ang bise pa ang nagpapakalat umano ng kasinungalingan. May ebidensya naman talaga. Hindi lang pinapansin ng mainstream media dahil pinubusalan ni Martin Romualdez ang issue dito. Matagal na po ito, di ba ho? Matagal na pong issue dyan sa, sa Soler ba yan? Ay, hindi pala Soler, sa Okada. Sa Okada ba yan? Matagal na po yan eh, isiniwalat. Di ba, siniwalat din yan ni Maharlika. At confirmed talaga itong issue sa Okada. Kayong mga mainstream media, hindi lang po kasi ninyo binabalita. Mantakin nyo po yan.
tumatanggap ng pera sa illegal gambling, except pa doon sa flood control, except pa doon sa mga infrastructure, itong si Martin Romualdez. At hindi pa yan natapos, Inday Sara, meron siyang bagong post na pinapatunayan niya at pinanindigan niya yung sinabi niyang tumatanggap si Martin Romualdez ng pera sa illegal gambling. Patay kang tambaluslos ka. Lalong babaon dito si Martin Romualdez. Kanina po pinost niya ni Vice President Inday Sara Duterte. Narito po, mainit-init pa ho ito mga kabisdak. Basahin natin. Kasi yung mga mainstream media, alam naman natin bayad yan. Maraming pera si tambaluslos. Malita-malita, animal, ilang bilyon? 2.2 billion weekly? Sana all. Narito po ang pahayag ni Vice President Inday Sara Duterte patungkol po sa kanyang statement na yan. Mga kababayan, nang ako'y tanungin kaninang umaga kung naniniwala ba ako sa mga pahayag ukol sa katutak na mga malita ng pirang hinahatid umano sa bahay ni Martin Romualdez, ang naging sagot ko ay oo. Oo, sapagkat ito ay tugma sa mga napabalita na noong pagtanggap niya ng suhol. His name has surfaced time and again whenever question of corruptions are raised. Even at the Delaware Court, di ba? Meron nga ito, Delaware Court, proceedings involving the Okada Manila Casino. Evidence was presented that he was the common friend used to intervene with reference to heavy luggage brought to him as part of a dubious bargain. Di ba yung baggage din na puro pera rin? In fact, a reading of a Delaware Court's ruling in 26 Capital Corp. V. Tiger Resort Asia Ltd. Dated as C.A. number 2023-0128-JTL. Ito po yung sinasabi na ebidensya na hinahanap ni tambaluslos. Would reveal that Martin Romualdez was mentioned no less than 17 times. Thrice on page 37, thrice on page 38, 7 times on page 39, twice on page 40, once on the page 58, and once again on page 63. So, anong sinasabi na walang ebidensya? Ayaw lang talaga kasi ipalabas ng mga mainstream media. Ito, sinabi ni Vice President Inday Sara. Ano pa ba? Di ba ebidensya pa? Tuloy natin, Sabi dyan, in sum, the court refused to be swayed by the implausible claim that the heavy luggage delivered to Martin Romualdez only contained documents. May lamang pera kasi yun. These are not mere coincidence that deform a disturbing pattern. At itong disturbing pattern na ito ang nagbibigay kredibilidad sa testimonya ni Sergeant Gutisa ukol sa mga malita ng basura na ihahatid kay Martin Romualdez linggo-linggo. I have repeatedly questioned the judgment of President Ferdinand Marcos Jr. in choosing Martin Romualdez as Speaker of the House of Representatives, especially after the Delaware Court ruling was issued. Sadly, President Marcos continued to display this flawed judgment by merely changing the leadership in both houses of Congress while keeping a stranglehold of the flood control probe through the creation of what is supposed to be an independent commission on infrastructure that is clearly under his control. One day, the floodwaters of truth and accountability will flow all the way to Malacanang. And on that day, the Filipino people
will finally decide that we deserve better. Ito po yung totoo. Ebidensya pa. Yan na po ang tunay na ebidensya. Yan na po. Kasi hindi nila pinapansin yung sa ukada eh. Di ba ho? Marami nang nag-content ng mga political vloggers. Ano pa bang ebidensya? Darating talaga ang panahon yan, tama ka day, na mabubulok ito sa bilangguan si Martin Romualdez. Lalo na ngayon, na itong si Mayor Magalong Marcolita at si Escudero, galit na kay Martin Romualdez at tahasan na po nilang binanggit ang mga pangalan nito at hindi lang si Saldico. Ito mga kabisdak, pakinggan natin ang maanghang na talumpati kasi yung nakaraan na ilabas ko, cut yun, yung dulo lang. Pero nahanap ko tong video na ito na binabanatan ho talaga ni Mayor Magalong itong mga kawatan kagaya ni Martin Romualdez. Narito po. Nagrigat, makita yung nagrigat ng lumablaban di korupsyon. Kung ako bulok, lalabanan ko ba yung anlalakas na yan, sila speaker? Lalabanan ko ba yung mga mayayaman na yan? Kung ako'y bulok? Diba? Nakita nyo naman yung track record ko. Diba? When I was in 2006, I fought a very corrupt administration, nakulong ako. I was a very popular colonel because we just finished yung annihilating the Abu Sayyaf. I was about to be promoted to general. The first general in my class. Pero anong ginawa ko? I sacrificed my career to fight for what is right. Diba? Ganon din yung Mama Sapano. I fought for what is right. Ganon din yung Albayalde. I fought for what is right. Diba? Ano pa bang questionin nyo sa reputasyon ko at track record ko? Tapos nanakawin ko yung pera na yan. Diyos ko naman kayo. Pinaglalaban ko na nga kayo eh. Kayo nga ang pinaglalaban ko. Yung mga anak ninyo, mga apo nyo. Sino ang gumawa yan? Sa history ng Baguio na pinaglaban kayo. Fighting for what is right for the future of Baguio and for the future of this country. Willing to sacrifice everything. Willing to die for this country. Have you fought the enemy of the state? Wala naman. Diba? So please, do not accuse me of anything. Na palalabasin yung bulok ako. Nakakasakit din. Na ipinaglaban ko nga kayo, nakikipagpatayan nga ako para sa inyo. Kung di kayo makaya makipagpatayan, huwag na kayo makipag-usap sa akin. Correct. Nakakasakit din eh. Tao rin ako, Apo. Ha? Tao din po ako. Hindi po ako manid, hindi po ako robot. I came from the military. Tao din po ako. Pucha, talagang gigil na dyan si Mayor Magalong. Duterte, Mayor Magalong, pareho sila hanggang magpakamatay para sa bayan. Wala, nagamit kasi na Malacanang si Mayor Magalong talaga. Inabuisit si Mayor Magalong kasi ang gusto naman niya ay magserbisyo. Matuklasan ang mga kawatan sa gobyerno. Pero sinisira po ng palasyo. Kaya palagay ko tuloy-tuloy na po to si Mayor Magalong birahin si Bongbong dito at si Anticler. May buwelta siya sa post niya. Ang sabi ni Mayor Magalong, kung ganito ang clarity, baka next month, alam ko may dugtong dyan, na-edit lang, baka next month mascot na si Anticler Ring. Tapos, ito kasi, putang ina, maliwanag kasi yung una sinasabi ni September 13 na si Mayor Magalong, advisor at investigatore. Noong September 26, natanggalin na, planong sisibakin na si Mayor Magalong, sinabi niya na special advisor only. So ngayon, kaya nabuboysit dyan si Mayor Magalong eh. Narito, pakinggan natin yung dalawang video ni Anticler Ring. Yung unang video, yun po yung bago, no? 26, tapos sunod yung 13. Oh. So liliwanagin po natin, ang pagtalaga po sa kanya ng Pangulo ay bilang special advisor at hindi po lead investigator or in any other form na pag-iimbestiga. Hindi po siya naitalaga sa pag-iimbestiga at hindi po at wala po siyang power over the PNP. Yan na po yung September 26 na bago na kasi medyo natuklasan na ni Mayor Magalong yung mga kawatan na sa palasyo.
Oh. and CIDG dahil ito po ay under sa DNG Magalong, Special Advisor, and who will act as investigator for the ICI. Mayor Magalong is a career law enforcement officer who served as deputy. Linaw, no? Yung unang pamilya nila, special advisor at who will act special investigator. Investigator at advisor pala si Mayor Magalong. Kaya na-voice si Mayor Magalong, ayan, binira ni Mayor Magalong na sa susunod na buwan, mascot na itong si Antigre-Ring. At magulat ka rin, na akala mo ICB Soto yung papalit. Kasi na-interview na maglalabas daw ng statement, yung pala, ito, si Azurin pala yung papalit kay Mayor Magalong. Magulat ka rin. Dahil akala natin, papasok si, yung animal na gumagawa ng kababalagang kay Tatay Digong. Si General Turi, si Capri Turi na floating ng animal. Pero si Azurin pala, pakinggan natin, oh. Pinangalanan na ang bagong special advisor ng ICI na mag-iimbestiga sa mga maanumalyang proyekto sa bansa. Kasunod yan ang pagbibitiw sa pwesto ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. At live mula sa Malacanang, nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Harlili. Maricel, sino ba itong bagong kasama dyan sa ICI? Azurin. Ruth, inanunsyo nga ng Office of the President na si dating PNP Chief Rodolfo Azurin na ang tatayo bilang Special Advisor at Investigator ng Independent Commission for Infrastructure. Siya ang papalit kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong na nagbitiw kamakailan lamang. Sa pahayag ng Office of the President, sinabi nila na tiwala si Pangulong Bongbong Marcos na ang liderato at karanasan ni retired General Azurin ay makakatulong para masiguro ang pagsusulong ng accountability at transparency sa investigasyon tungkol nga dito sa sinasabing anomalya sa mga flood control projects. Matatandaan natin na nagbitiw na nga bilang special advisor ng ICI itong si Mayor Magalong. At kanina sa press briefing ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, sinabi niya na tinanggap na ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbibitiw ni Mayor Magalong. Iginagalang naman daw ng Pangulo ang naging desisyong ito ni Mayor Magalong. Gayunman, kinikilala rin ang galing ng alkalde at ang naging kontribusyon nito sa investigasyon ng ICI. Binigyang diin din ng Malacanang na welcome pa rin ang anumang tulong na maibibigay ni Mayor Magalong, partikular yung pagbibigay ng impormasyon tungkol dito sa investigasyon ng katiwalian sa pamahalaan. Ipinapanalangin din umano nila na hindi naman makaapekto yung pagbibitiw sa tungkulin ni Mayor Magalong sa ginagawang trabaho ngayon ng ICI, lalo na't nakumpleto naman ang mga miyembro nito. Pakinggan natin ang sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Walang proper disposition ng accordance with law. Wala daw software. Go ahead. Ruth, sa ngayon na sinasabi ng Office of the President, isinaayos na lamang daw yung mga personal at administrative arrangement para makaupo na bilang bahagi ng ICI itong si retired General Azurin, at inaantabayanan din natin ang detalye mula sa Presidential Communications Office kung kailan nga ba magte-take ng oath si Azurin. Ruth? Ngayon na daw, di ba? Mag-take ng oath si Azurin. Ngayon. O di ba ho? Anong sabi? Transparency daw. Transparency ang investigasyon sa ICI ni UM. Dapat hindi yan ICI. Dependent yan, hindi independent. Kaya siguro itong si Mayor Magalong nag-resign bukod sa sinisira yung reputasyon dahil nga hindi tumutugma sa salitang independent ang ginagawa ngayon ng ICI. Bakit? Dahil yung investigasyon hindi po transparent, hindi totoo transparent kasi nga tinatago po nila. O ito, pakinggan natin to. Para hindi magamit sa pamumulitika, mananatiling pribado ang mga pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure. Tingnan mo, magiging pribado tapos sabi, maging transparent. Puta, niluluko tayo ng bangag na ito. Tuloy oh. Ayon sa Executive Director nito. Tiniyak din ng komisyon
na hindi nadodoble ang kanilang investigasyon ang pagsasiyasat ng Justice Department. Nakatutok si Joseph Moro. Balik Independent Commission for Infrastructure o ICI, sina dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Bryce Hernandez at JP Mendoza. Ikatlong beses na silang ipinatawag ng ICI. Tikom ang bibig ng dalawa pero buong hapon silang kinausap ng ICI. Dumating rin si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla para makapagpulong sa ICI. Simula noong September 19 na magsagawa ng pagdinig ang ICI, bawal ang media sa loob. Ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka, mananatili raw pribado ang mga pagdinig ng ICI. Ito ay sa harap ng mga panawagan na gawing publiko ang mga pagdinig. We don't want the commission to be used for any political agenda or leverage. Kaya nag-iingat po kami. Lahat po ng mga binibigay po ng mga informasyon ay kailangan po namin i-verify. At in fact, kailangan po makolaborate. Ayon sa Independent Commission for Tungaw, paano mo masasabing transparent kayo? Hindi nga ho ninyo isa publiko yung naturang hearing. Isa publiko po ninyo para hayaan po natin ang mga Pilipino, ang publiko, maghimay-himay sa kung ano ang nangyayari sa inyo. Para malaman po namin kung nagmikos-mikos po kayo o gumagawa kayo ng kwento. Nandyan pa naman si Boying Meron kayong tinatago at pinagtatakpan. Infrastructure o ICI, hindi nila nadodoble ang trabaho ng DOJ sa pag-iimbestiga at paghahain ng reklamo. I think complementary. Nakita naman po ninyo kanina ni si SOJ na pumunta dito kanina at nag-submit ng mga affidavit. For us, that's very important. Close coordination with the government agencies, whether legislative or investigative, is very valuable for us because the more information that we get, the more basis we will have to file cases against those who's responsible for this mess. Ayon kay Remulla, maaaring idiretso ng ICI ang mga reklamo nila sa Ombudsman kung sangkot ang mga opisyal ng gobyerno at sa DOJ. Walang conflict, pero mostly with the Ombudsman yan. Kasi siyempre, there's always a working between a government person behind every transaction and every case. Pero kailan ba makakakita ang publiko na may makakasuhan at malilitis sa Sandigan Bayan? Everything is due process Siyempre naiinip tayo, pero sinasabi ko nga, proseso lahat yan. I mean, paano kami nakapag-file ng kaso kay Atong Ang? 3 taon nang inintay namin. After 1 year, may nakuha kami mga tip. Sir, this one will take 3 years? Hindi naman. Mas matindi yun Mas matindi daw yung kay Atong Ang. Mas matindi ngayon, Palacio de Polvorin, Honghang. Wala na, mikos-mikos na talaga to guys. Walang mangyayari. Ang investigasyon ngayon, ICI, pagtatakip sa Palacio, siyempre, natural, meron talaga yan. Pagtatakip kay Martin Romualdez, at ang nilalaglag po nila dito, si Saldico. Kaya walang transparent yan. Talagang maliwanag pa sa sikat ng araw. Ito ay pagtatakip kay Bongbong at kay Martin Romualdez. Kaya nga itong si Saldico, nag-resign na Kasi sa pagka-kongresista, para hindi siya pipilitin na pauwiin ng Kongreso kasi hindi na siya konektado. Pakinggan natin to. Tapos na ang 10 araw na palugit ng Kamara para bumalik ng bansa si Saldico. Pero sa halip na umuwi, nagbitiw si Ko sa pwesto. Tingnan mo. Narito ang agenda report ni Joash Malimban live mula sa DOJ. Joash, ano ang reaksyon ng ahensya sa pagbibitiw ni Ko? Corina, face the music. Yan yung panawagan ni Justice Secretary Boying Remulla kaya resigned ako Bicol Party List Representative Zaldico. Patungkol yan sa isinasagawang investigasyon sa mga umano'y anomalya sa flood control projects at budget insertions. As per latest monitoring daw ng DOJ, nasa Spain pa rin si Ko. Ito ay sa kabila ng pag-revoke ni House Speaker Bogie D sa kanyang travel clearance. Depensa ni Ko, kinakailangan niya ng sapat na oras sa ibang bansa para umano sa kanyang medical treatment. Pero para kay Secretary Remulla, hindi na siya umaasang babalik pa ang kongresista sa bansa, lalo pat nag-resign na ito bilang mambabatas kanina. Yun, so far, hindi naman siya fugitive, pero gano'n na magiging status siya later on. That's inevitable.
Kasabay ng panawagan kay Ko, inilahad din ni Secretary Remulla na iimbitahan na ng ahensya sa mga susunod na araw ang mga kongresistang dawit sa flood control scandal. Kasunod yan ng mga pangalang inilahad ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya at ng former DPWH officials sa Senate and congressional hearings. We will invite them first. We'll let the NBI invite them. If they do not show up, then we will have the NBI subpoena them. May subpoena powers din naman niya. Kasi sila active active investigation to of charges in sworn statements. Nagpaalala naman ng DOJ sa mga ini-evaluate sa Witness Protection Program na mag-behave accordingly. Yan ay matapos mag-viral ng finger heart post ni Sara Diskaya noong nakaraang Sabado. Sinabi rin ni Secretary Remulla na bagamat protected witnesses na ang mga Diskaya, hindi nawawala sa usapin ng restitution, lalo't kinakailangan nung maibalik ang ninakaw na pera sa taong bayan dahil ayon sa expose ni Senator Ping Lacson na abot sa 207 billion pesos yung nakamang kontrata ng Diskaya Firms mula 2016 sa DPWH. Corina. Bakit 2016 lang? Bias din talaga tong media. 2012 nag-start na kay Pinoy. Boyeng 2012 hanggang ngayon dapat yung tiningnan ninyo. Gusto lang talaga i-connect sa mga Duterte, nemal talaga tumikos. At ang pinag-uusapan kasi ay although revoked yung kanyang travel clearance, parang hindi na siya applicable dahil nga siya'y nagbitiw na sa tungkulin bilang isang congressman. Ang tinatanong ng tao ngayon ay yung pag-revoke ng kanyang pasaporte. Yan ay hindi pa ginagawa ng gobyerno. Ito ba'y dahil wala pang charges against him to compel him to come back to the Philippines? Corina, yung proseso nga na yun na pag-revoke ng passport at pagpapadala kaya resign congressman ko dito sa Pilipinas ay isang mahabang proseso nga raw ayon kay SOJ Remulla. Kanina sinabi niya na may tinitingnan na lang ngayon yung development doon sa Blue Notice at if ever na ma-issuehan ng warrant itong si resign congressman ko ay makikipag-ugnayan na sila sa Interpol nang sa gayon ay mapadala dito sa Pilipinas ang resigned congressman na si Zaldico. At ang pinag-uusapan din na kanyang final destination is sa Portugal. Sa ngayon, kumpirmado ba na nasa Espanya pa rin siya? Yung sa Spain, Corina, ito raw ay base sa latest monitoring pa lang ng DOJ. Pero ayon nga kay Secretary Remulla, tinatrack pa rin talaga nila yung location dahil nga raw ay palipat-lipat ng lokasyon itong si resigned congressman ko. Pero sabi niya nga kanina, ang kanyang paninigurado, if ever daw ma-issuehan ng warrant at magkaroon nga ng charges, ay agad silang makikipag-ugnayan sa international authorities nang sa gayon ay mapadala agad dito sa Pilipinas si congressman ko at maharap niya yung mga charges o yung mga complaints na maaaring i-file sa kanya sa korte dito sa Pilipinas. Corina. Ayun. So yun ang hinihintay, na siya ay masampahan ng kaso para siya'y maging isang opisyal na pugante. Nako. Bago mangyari yon, walang pwedeng magpilit sa kanyang bumalik ng Pilipinas. Tama ka dyan, Corina, hindi pa nga daw fugitive yung tawag sa kanya. Pero sabi ni Secretary Remulla, base daw sa kanyang personal or past experiences, yung mga ganito raw na hindi na o biglang lumalabas ng bansa kapag may hinaharap na issue, posible raw na hindi na raw ito bumalik sa bansa voluntarily. Although sabi niya nga na hindi pa siya fugitive right now, possible daw na in the future, fugitive yung maging status sa kanya at kailangan siyang ipadala forcefully pabalik dito sa Pilipinas. Corina. Puta talagang nilaglag na nila si Zaldico. Nakatutok na ngayon ang gobyerno, di ba nga kay Zaldico. Binaon na si Zaldico, patakatalo ka Zaldico. Talo ka pag hindi ka magsalita, mag-video ka, kumanta ka na lang dahil binabaon ka na ngayon ni Martin Romualdez, trinidor ka na ng tuluyan, yan ang maliwanag dyan. Hindi po tatantanan itong si Zaldico kasi ito po yung magiging sacrificial lamb at collateral damage. Kung ako naman Zaldico, hindi ako papayag na ako lamang ang masira, idamay ko pati si Martin Romualdez at Bongbong Marcos. Tinitingnan po ninyo. Si Zaldico talaga yung puntarya ngayon. Pero si Martin Romualdez na amo lamang ni Zaldico ay hindi man lang nakasuhan. Kasuhan nyo yan. Dapat may hold departure order na kay Martin Romualdez kasi kung wala, tatakas ang hinayupak na ito at panigurado magtatago kagaya kay Zaldico. Tingnan mo po, ginagawa ngayon ng Kongreso,
ibinaon na talaga ho nila eh. Ito. Kahit nag-resign na bilang kongresista, hindi pa rin lusot sa kaso si dating Ako Bicol Party List Representative Saldico. Isa si Ko sa mga idinadawit sa issue ng flood control na inirekomenda ng ICI. Sa Ombudsman, nakasuhan. May unang balita si Sandra Aguinaldo. Tapos na ang 10 araw na palugid para magbalik bansa si Ako Bicol Party List Representative Zaldico matapos bawiin ni House Speaker Faustino Boje D. III ang travel clearance ng kongresista. Pero walang Zaldico na nagpakita sa kamera. Sa halip, ipinost sa kanyang Facebook page ang kanyang pagbibitiw bilang miyembro ng kamera. Ayon kay Ko, dahil yan sa aniya ay totoo at malubhang banta sa buhay niya at ng kanyang pamilya. Ipinagkait din umano ang kanyang karapatan sa due process. Agad-agad na epektibo ang pagbibitiw ni Ko. Noong Hulyo pa naka-medical leave si Ko sa gitna ng kontrobersya sa flood control projects. Si Ko ang dating chairman ng makapangyarihang House Committee on Appropriations na nabahira ng issue ng budget insertions. Nagtungo ng Amerika si Ko para magpagamot pero binawi kamakailan ni Speaker D ang kanyang travel authority. Sa pinakahuling impormasyon ay wala na sa Amerika si Ko na sinasabing nasa bansang Spain ngayon. Sa kanyang sulat, sinagot ni Ko ang ethics complaint na isinampal laban sa kanya ni Navotas Representative Toby Tiangco. Itinanggi ni Ko na siya ang naging utak ng inihabol na insertions at realignment sa 2025 national budget. Malabo raw kung hindi man imposible na nakapagpasok siya ng insertions nang hindi nalalaman ng mga miyembro ng Kamara at Senado. Dumaan din aniya dapat sa mabusising pagsusuri ni Pangulong Bongbong Marcos ang General Appropriations Act nung pinirmahan niya ito. Mainam daw kung hihintayin muna ng Ethics Committee ang desisyon ng Supreme Court at Ombudsman sa mga kaso kaugnay nito. Kaugnay naman sa pag-question ni Tiangco na nag-medical leave si Ko kahit walang ibinigay na medical certificate, sabi ni Ko, hindi naman ito requirement. Itinanggi rin ni Ko na ipinagmamayabang nila ng kanyang pamilya ang kanilang yaman. Wala raw nagbago sa kanilang pamumuhay mula nang mahalal siya sa pwesto. Itinanggi rin ni Ko na kumita siya bilang kongresista mula sa mga proyekto ng SunWest Inc. na dati niyang pag-aari. Sasagutin daw ni Ko ang mga akusasyon laban sa kanya sa tamang panahon at tamang forum. Sabi pa ni Ko, ipatatanggal na niya ang kanyang mga personal na gamit sa kanyang opisina sa Batasang Pambansa. Ang party list aniya ang mag-aabiso sa Kamara kung sino ang papalit kay Ko. Sa iwalay na sulat, nag-leave din si Ko mula sa Ako Bicol Party List. Sa ilalim ng batas, ang papalit sa nagbitiw na party list representative ay ang susunod na kinatawan sa listahan ng mga nominee na isinumite ng grupo sa COMELEC. Giit naman ni Tiangco, kahit nag-resign si Ko bilang kongresista, hindi siya makakatakas sa mga kaso sa korte. Pag-iwas yun sa mas marami pang tanong sa Ethics Committee. Kahit naman mag-resign siya, hindi naman siya makakaiwas. Sa Ombudsman, isa si Ko sa mga inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure na kasuhan kaugnay sa irregularidad sa flood control project sa Oriental Mindoro. Posible pong magsampa ng kaso paglabag ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act sa procurement law po, sa violation ng revised penal code, specifically sa provision ng malversation and falsification. And of course, isa po dito ay yung paglabag sa Code of Conduct of Public Officers and Employees. Inirekomenda rin ng ICI na kasuhan si dating DPWH Mimaropa Regional Director, Engineer Gerald Pacanan, Assistant Regional Directors na sina Jean Ryan Altea at Ruben Santos Jr. at siyam na iba pang DPWH official. Damay rin sina Aderma Angeline Alcazar, ang Presidente at Chairman of the Board of Directors ng SunWest, pati ng 4 na miyembro ng Board of Directors. Ang ICI nga, gaya po sa parating sinasabi, ay nagbabase po sa ebidensya. The stronger the evidence we have, the more complete our evidence we have, that's the time that we will file our recommendation to Ombudsman. Po, pag tiningnan po ninyo, iniligtas po si Martin Romualdez at si Saldico po yung binaon. At guys, ako yung statement ni Saldico, may kinalaman talagang palasyo. Maliwanag po kayo dyan.
Itong si Martin Romualdez, yan talaga. Tatlo po ito. Martin, Saldico, at Bongbong Marcos. Bagman lang itong si Saldico. Kaya nga, Saldico, para magiging bayani ka, malinis mo yung pangalan mo, kumanta ka. Dahil hindi na po yan mawawala sa isip ng mga tao, ng mga kurakot kayo. Mandamay ka na lang at sabihin mo ang katotohanan. Hindi mo magagawa yan kung wala si Martin, kung wala si Bongbong. Mag-video ka bago ka magurgor ng mga sindikato pag umuwi ka dito sa Pilipinas. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.